Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 211. Patay. Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na matigilan. Kaya talagang namatay si Tristan Schroeder. Miss Taylor, siya. Shane. Saway ni Conrad Schroeder, naputol ang sinabi ni Uncle Armando. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Tio Armando. Malabo na may naiintindihan si Bobby sa kanyang puso, ngunit wala siyang sinabi. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero unti-unting nanlamig ang puso ni Bobby. Maaari kang magpatuloy, bibisitahin ko ang pamilya Schroeder kapag nakahanap ako ng oras. Sabi ni Bobby. Sabik na yumuko si Conrad at sinabing, sige, Mr. Aguilar, hihintayin kita sa aming tahanan. Pagkaalis nila, umupo si Bobby na naka-cross-legged sa kama. Mula nang magising siya, may isang gintong liwanag na kumikislap sa kanyang isipan. Kahit na kasing laki ng butil ng bigas, ang gininto ang liwanag ay nagparamdam kay Bobby ng pambihirang kapangyarihan. Ano ba talaga ito? Bahagyang ipinikit ni Bobby ang kanyang mga mata, naramdaman ng gininto ang kinang sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, nalaman ni Bobby na tila gumagalaw ang gintong liwanag sa kanyang iniisip. Kapangyarihan ng pag-iisip. Hula ni Bobby. Ang matinding hampas kaya ng spirit whip ang naging dahilan ng pagkakaroon ni Bobby ng mental power. Karaniwan, tanging sa nascent soul stage lamang ang nagkakaroon ng divine sense, ngunit si Bobby ay kasalukuyang nasa foundation establishment stage lamang. Blessing in disguise talaga. Hindi napigilan ni Bobby ang pag-ungol sa sarili. Mula nang magising si Bobby, naramdaman ni Bobby na lumakas ng ilang beses ang kanyang mental power. Kung isa sa alang-alang ito, mayroon lamang isang posibilidad na ang epekto ng spirit whip sa kanyang isip ay nagdulot ng epektong ito. Matapos humiga sa kama sa buong umaga, dumating si Bobby sa tirahan ng pamilya Schroeder sa hapon. Bilang pangunahing pamilya sa Choiseul, ang lakas ng pamilya Schroeder ay hindi dapat maliitin. Hindi lamang sila nagkaroon ng ilang grandmaster, ngunit ang kanilang mga ari-arian ay kumalat din sa buong probinsya. Sinasabing umabot sa 10 bilyong dolyar ang kanilang mga ari-arian. Ang pagdating ni Bobby ay walang alinlangan na nagdulot ng tensyon sa mga tao. Tinitigan ng masama ng lahat si Bobby na para bang gusto na siyang lumunin ng buo. Hindi pinansin ni Bobby at dumiretso sa villa ng pamilya Schroeder. Ginoo Aguilar. Pagkakita kay Bobby, nagmamadaling tumayo si Conrad. Bahagyang tumanggo si Bobby. Pagtingin kay Conrad, sinabi niya, bilang pinakamataas na pamilya ng mga Schroeders, dapat marami kayong imbakan ng gamot, tama ba? Nang marinig ito, umiling si Conrad, Mr. Aguilar, 3 taon na akong nag-iisa, at ang aming imbakan ng gamot ay naubos na. Sayang naman talaga. Bahagyang napabuntong hininga si Bobby. Ginoo Aguilar, ito ang mga ari-arian ng aming pamilya. Mangyaring tingnan. Inabot ni Tio Armando ang mga inihandang materyales kay Bobby. Kinuha sila ni Bobby at pinagmasdan silang mabuti. Ang mga may diskwentong asset na ito ay talagang lampas sa imahinasyon. Hindi maiwasang mapabuntong hininga si Bobby habang tinitingnan ang mga dokumento. Ang abot ng pamilya Schroeder ay lumawak sa iba't ibang industriya, kabilang ang mga paaralan at ospital. Hawak nila ang 80% ng shares sa isa sa mga prestihiyosong paaralan. Ang paaralang ito lamang ang nagdala ng malaking taunang kita sa pamilya Schroeder. At si Bobby ang magiging bagong may-ari ng lahat ng asset na ito. Kukunin ko lang ang 50% ng mga kita ng pamilya Schroeder. Kinapa ni Bobby ang dokumento habang nagsasalita. Mabilis na tumanggo si Conrad, salamat, Mr. Aguilar. Ang kakayahang mapanatili ang 50% ay isang malaking kapalaran para kay Conrad. Oh, bitawan mo si Edward Green. Nakakulong siya sa Martial Arts Association. Gayun din, palayain ang lahat ng iba pa na nakulong dahil sa personal na sama ng loob. Napatingin si Bobby kay Conrad habang sinasabi ito. Oo, Master. Tatawagan ko kaagad ang Martial Arts Association. Mabilis na tumanggo si Conrad. Pagkatapos noon, tumayo si Bobby at iniwan ang pamilya Schroeder.
Pagkatapos umalis sa tirahan ng Schroeder, si Bobby ay dumiretso sa kulungan ng Martial Arts Association. Sa pagkakataong ito, walang sinuman sa Martial Arts Association ang nang-ahas na harangin si Bobby Aguilar, at lahat ay humahanga sa kanya. Naghintay sandali si Bobby Aguilar sa pintuan, at hindi nagtagal ay lumabas si Edward Green mula sa Martial Arts Association. Nang makita niya si Bobby Aguilar, tuwang-tuwa siyang sumugod. "Ginoo Aguilar, alam kong okay ka lang." Masayang sabi ni Edward Green. Tinapik ni Bobby Aguilar ang kanyang balikat at sinabing, "Tama na, umalis na tayo. Ayokong magtagal dito ng 1 minuto." "Sige." Masiglang tumango si Edward Green. Pagkalabas ng Martial Arts Association ay naghanap na silang dalawa ng makakainan. Inubos ni Edward Green ang pagkain habang kumakain. Sa kanyang oras sa Martial Arts Association, si Edward Green ay bihirang kumain ng buo. Pagkatapos nilang kumain, casual na nagtanong si Bobby Aguilar, "Hindi mo ba hinahanap ang kapatid mo? Nasaan na siya ngayon?" Napabuntong hininga si Edward Green at sinabing, "Hindi ko pa nakikita ang kapatid ko. Nakulong ako bago ko pa magawa." Tumawa si Bobby Aguilar at sinabing, "Hayaan mong manatili ang kapatid mo sa Shiglan City. Ang mga mapagkukunang pang-edukasyon ay mas mahusay pa rin dito." Sa isang lugar sa paglalakbay sa stage ng Foundation Establishment, lalong naunawaan ni Bobby Aguilar ang kahalagahan ng mga mapagkukunan. Ang parehong talento na lumalaki sa iba't ibang mga kapaligiran ay magbubunga ng ganap na magkakaibang mga resulta. Tumango si Edward Green at sinabing, "Okay. Sasamahan kita para sunduin ang kapatid mo bukas," tumawa si Bobby Aguilar. Agad namang sumang-ayon si Edward Green, "Okay." Kaagad pagkatapos, kinuha ni Edward Green ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa kanyang kapatid ng maaga. Nang sumunod na gabi, sumakay sina Bobby Aguilar at Edward Green sa kanilang sasakyan at tinungo ang paaralan. Ang paaralan kung saan nag-aral ang kapatid ni Edward Green ay tinatawag na Reese Primary School, isang prestihiyosong paaralan sa Choiseul. Karamihan sa mga estudyante dito ay mayaman man o maharlika, maging si Claire Richardson ay minsang estudyante ng paaralang ito. Pagdating sa pasukan, oras na para palabasan ang mga bata sa paaralan. Ang pasukan ay napuno ng mga mamahaling sasakyan, Bentleys at Rolls Royces ay makikita kahit saan. Pagkahinto ng sasakyan ay bahagyang nagbago ang mukha ni Edward Green. Itinuro niya ang pasukan at sinabing, "Kapatid ko iyan." Paglingon niya, nakita niya ang isang 11 o 12 taong gulang na batang babae na nakatayo sa pasukan na nakayuko. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang matabang babae, walang tigil na tinuturo at pinapagalitan ang batang babae. Nang makita ang eksenang ito, naging balisa si Edward Green. Bago pa man tumigil ang sasakyan ay dali-dali siyang bumaba at tumakbo. Sumimangot si Bobby Aguilar, ipinaroda ng maayos ang sasakyan, at sumunod. "You little bitch, bilasan mo at humingi ng tawad sa anak ko." Tinuro ng matabang babae si Erin Green at nagmura. Nanatiling nakayuko si Erin, hindi naglakas loob na magsalita. "Ma'am, anong nangyayari?" Nagmamadaling lumapit si Edward Green at pinrotektahan ang kanyang kapatid sa likuran niya. Sinama ng tingin ng matabang babae si Edward Green at nagmura, "Ano ba sayo? Ano ang relasyon mo sa maliit na asong ito?" "Kapatid ko siya," paliwanag ni Edward Green ng magalang hanggat maaari. Tinitigan ng matabang babae si Edward Green at sarkastikong sinabi, "Oh, ate mo siya. Alam mo bang binubuli ng maliit na asong ito ang anak ko? Imposible, hinding-hindi mang-aapi ang kapatid ko. At saka, paano siya, isang maliit na babae, tatayo sa iyong anak?" Napasulyap si Edward Green sa maliit na chubby boy ng matabang babae at hindi niya maiwasang mapasimangot. "Paanong hindi pwede? Tama na ang kalokohan mo, hayaan mong humingi ng tawad ang munting asong ito sa anak ko." Lumapit pa ang maliit na batang lalaki sa tabi ng matabang babae at sinipa si Erin, saka humarap sa kanya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Edward Green. Yumuko siya at bumulong, "Erin, ano ba talaga ang nangyari?" Umiling si Erin, hindi umimik, ngunit puno ng takot ang kanyang mga mata.
Sabihin mo lang kung ano ang nasa isip mo. Huwag kang matakot, walang gagawa sa'yo. Sa sandaling ito, lumakad si Bobby Aguilar. Tinapik niya ang ulo ni Erin, nakangiti habang nagsasalita. Kabanata 212. Nang makasalubong ang mga tingin ni Bobby Aguilar, naramdaman ni Erin Green ang biglaang pagtaas ng kumpiyansa. Itinuro niya ang maliit na bata, na nagsasabing siya. Binubuli niya ako araw-araw, itinataas ang palda ko, pinipilit akong pagsilbihan siya. Kung hindi ako sumasang-ayon, pinupunit niya ang aking araling bahay. Ngayon, kinuha niya ang takdang aralin ko at aksidenteng nahulog. Tapos sinabi niyang natalo ko siya. Nang marinig ang mga salita ni Erin Green, ang chubby na babae sa gilid ay nagsimulang magmura, "Bullshit, stop making things." Hindi pinansin ni Edward Green ang chubby na babae at nag-aalalang nagtanong, "Bakit hindi mo sinabi sa guro?" Walang pakialam ang guro. Nahihiyang sabi ni Erin Green. Hindi napigilan ni Edward Green na magalit. Tumingin siya sa chubby na babae at sinabing, "Narinig mo naman di ba? Halatang anak mo ang bubuli sa kapatid ko." Kalokohan. Galit na nagmura ang chubby na babae. Tinuro niya ang ilong ni Erin Green at sumigaw, "Makinig ka rito, maliit na aso. Kung maglakas loob ka pang maglabas ng kalokohan, pupunitin ko yang bibig mo." Si Erin Green ay agad na nanginginig sa takot, na likas na nagtago sa likod ni Edward Green. "Madam, pakiisip ang iyong wika. Don't call her a little bitch," sabi ni Edward Green na nagpipigil ng galit. Ngumisi ang chubby na babae, "Tatawagan ko siyang bitch. Ano ang maaari mong gawin tungkol sa?" Dumilim ang mukha ni Edward Green, ngunit magsasalita pa lang siya ay biglang sinampal ni Bobby Aguilar ang chubby na babae sa tapat nito. Para sa mga ganyang tao, walang kwenta ang pangangatwiran. Minsan, karahasan ang solusyon, malamig na sabi ni Bobby. Yung chubby na babae, nakahawak sa mukha niya na hindi makapaniwala. You dare to hit me." Galit na galit ang chubby na babae. "Kilala mo ba kung sino ako?" Marahas niyang pananakot. Napangiti si Bobby Aguilar, "Wala akong pakialam kung sino ka. Kapag bumubula ka ulit ng kalokohan, puputulan ko yang bibig mo." "Ikaw." Galit na galit ang chubby na babae, ngunit nang makasalubong niya ang tingin ni Bobby ay agad itong natakot. Ano ang nangyayari? Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumabas ng paaralan ang isang babaeng nakasuot ng propesyonal. Nang makita ang babae, mabilis na sinabi ng chubby na babae, "Teacher Russell, binubuli ng maliit na asong ito ang anak ko. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang gagawin. Teacher Russell, dumating ka sa tamang oras." Mabilis ding lumapit si Edward Green. Ikinwento niya kay Teacher Russell ang pangyayari. Matapos marinig ang kwento, napakunot ang noo ni Teacher Russell. "Teacher Russell, araw-araw binubuli ng batang ito ang kapatid ko. You have to do something about it," matigas na sabi ni Edward. Tiningnan ni Teacher Russell si Edward at malamig na sinabi, "Kung hindi niya binubuli ang iba at binubuli lang ang kapatid mo, baka dapat pag-isipan ng ate mo ang sarili niya. Huwag palaging sisihin ang iba, okay?" Ang ganoong pahayag ay sadyang mapangahas. Nang marinig ito ay nagdilim din ang mukha ni Edward. "Teacher Russell, sinaktan ng maliit na asong ito ang anak ko. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang gagawin." Malamig na umungol ang chubby na babae. Nang marinig iyon, nag-iba ang ugali ni Teacher Russell na may kasamang ngiti. Napapanatag niyang sinabi, "Mrs. Lee, huwag kang mag-alala, tiyak na i-report ko ito sa upper management at paalisan si Erin." "Iyon ay higit na katulad nito," sabi ng mabilog na babae na may pagyayabang. Hindi na nakatiis si Bobby Aguilar na nakatayo sa gilid. Sa isang nakagigimbal na ekspresyon, sinabi niya, "Nababara ba ang iyong mga tainga sa buhok ng asno? Si Little Fatty ang bubuli kay Erin. Hindi ka man lang nakikipag-ugnayan kay Little Fatty, pero gusto mong paalisan ang kapatid ko." Sinulyapan ni Teacher Russell si Bobby Aguilar at malamig na sinabi, "Pakisuyong bantayan mo ang iyong bibig. Ito ay isang paaralan. Paano ka magiging walang galang?" "Walang galang." Kinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata. "Ikaw ay nagpapanggap bilang isang guro, ngunit hindi mo sinusubukan na maging patas at makatarungan.
I think the person lack of respect here is you, malamig na tugon ni Bobby. Nang marinig ito, tinalikuran na lamang ni Teacher Russell ang pagkukunwari at mapanghamon na sinabi, Mrs. Ang asawa ni Lee ang punong guro ng aming paaralan. Kung mayroon kang anumang mga hinaing, makipag-usap sa kanya. Huwag mo akong pakialaman. So, ganyan yan. Naliwanagan si Bobby. He chuckled coldly, hindi ko ini-expect na ganyan ang favoritism kahit sa school. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat magturo. Hindi ako fit. Hindi para sa iyo yan magdesisyon, panunuyan ni Teacher Russell. Tumingin si Bobby kay Teacher Russell at sinabing, mula ngayon, maaari ka nang umalis. Hindi ka tinatanggap ng paaralang ito. Hindi mo ako tinatanggap. Haha, sino ka sa tingin mo? Humagalpak ng tawa si Teacher Russell. Sa gilid, masigla ring sinabi ni Mrs. Lee, Teacher Russell, huwag kang mag-alala, tatawagan ko ang asawa ko mamaya at hihilingin sa kanya na bigyan ka ng sweldo. Oh, salamat, Mrs. Lee. Excited na sabi ni Teacher Russell. Sinulyapan ni Bobby si Mrs. Lee at nakangising sinabi, hindi na rin kailangan ng asawa mo na manatili sa paaralan. Hahaha, nakakatawa ka. Sino ka sa tingin mo? Ang yabang mo mas malaki pa sa paa mo. Ang asawa ko ang punong guro, pangalawa lamang sa presidente ng paaralan. Panunuyan ni Mrs. Lee. Tingnan natin kung aling paaralan sa Choiseul ang maglalakas loob na tanggapin ang maliit na asong ito. Tumigas ang mukha ni Bobby, at agad niyang inilabas ang kanyang telepono para tawagan si Conrad Schroeder. Tawagan ang headmaster ng Reese Primary School sa main gate para makita ako, malamig na sabi ni Bobby. Pagkasabi nito ay ibinaba na ni Bobby ang telepono. Gusto mo bang puntahan ka ng aming punong guro? Sinipa ba ng asno ang ulo mo? Sabi ni Teacher Russell, pilit na tinatago ang tawa. Ang aming punong guro ay abala araw-araw, nakikipag-ugnayan sa mga individual na nasa itaas na antas. It's not your choice kung makikita mo siya o hindi. Hindi nag-abalang sumagot si Bobby sa kanya. Ang pinakamalaking shareholder ng paaralang ito, ay si Conrad Schroeder. Ibig sabihin, isa rin si Bobby sa mga shareholder ng paaralang ito. Ang punong guro ay walang pakialam sa kanya. Kuya, alis na tayo, tila medyo natakot si Erin. Mabilis na yumuko si Edward at inaliw siya, huwag kang matakot, okay lang. Napakalakas ng kapatid mong si Bobby. Habang nag-uusap sila, isang BMW 5 Series ang nagmaneho palabas ng paaralan. Nang makita ang sasakyan, mas naging agresibo si Mrs. Lee. Asawa, nakalabas ka na rin sa wakas. Excited na sabi ni Mrs. Lee. Nang huminto ang sasakyan ay lumabas ang isang lalaking makinis ang buhok. Headmaster Gordon, nandito ka na, magalang na sabi ni Teacher Russell. Ang lalaking nagngangalang Headmaster Gordon ay tumingin sa kanya at nagtanong, ano ang nangyayari? Agad na sinabi ni Teacher Russell, binubuli ng estudyanteng ito ang anak mo. Paalisan ko na sana siya. Walang tiyaga na tumanggo si Headmaster Gordon, kung gayon, bilasan mo at paalisan siya. Huwag kang magsiksikan sa gate ng school, mukhang hindi maganda. Naiintindihan, agad na sabi ni Teacher Russell. Pagkatapos, lumingon siya kay Bobby at mapanghamong sinabi, narinig mo ba iyon? Sabi ng headmaster namin, pinatalsik si Erin. Pwede ka nang umalis. Hindi maiwasang mapangiti ni Bobby. Tunay na tila ang mga uwak sa buong mundo ay pantay na itim. Sa tingin ko ang mga taong dapat mapatalsik ay kayo, sa sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng suit ang tumakbo palabas ng paaralan. Kabanata 213. Nang marinig ito, lahat ay napalingon. Ang lalaki ay walang iba kundi ang school principal. Hingal na hingal ang principal habang mabilis na tumakbo. Principal, paano ka napunta dito? Nagtatakang sabi ni G. Gordon. Pinandilatan ng principal si Mr. Gordon at sinabi sa malamig na boses, inabuso mo ang iyong mga koneksyon sa paaralan. Inaanunsyo ko ngayong tinanggal ka na. Nang marinig ito, ang mukha ni G. Gordon ay naging sobrang pangit. Ang paaralang ito ay isang nangungunang aristokratikong paaralan sa Choiseul,
at si Mr. Gordon ay kumita ng malaki sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon doon. Higit pa rito, naniniwala si G. Gordon na matatag ang kanyang trabaho, kaya nag-loan siya para makabili ng maraming luxury goods. Kung siya ay tinanggal ngayon, tiyak na baon siya sa utang. Principal, naiintindihan ko na ngayon, mangyaring huwag akong tanggalin, sabi ni Mr. Gordon na may gulat na ekspresyon. Hindi siya pinansin ng principal. Sa halip, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Bobby Aguilar, at sinabi niya ng nahihiyang ngumiti, "Ikaw ay si Mr. Bobby Aguilar, tama ba?" Bahagyang tumango si Bobby Aguilar, malamig ang mukha, mukhang walang laman ang paaralan mo. Nagbago ang mukha ng principal, at nagmamadaling sinabi, "Mr. Aguilar, ito ay talagang isang pagbubukod. Ginagarantiya ko na walang susunod na pagkakataon." Ngumisi si Bobby Aguilar. Sinulyapan niya si Teacher Russell sa hindi kalayuan, at sinabing, ang isang katulad niya ba ay talagang kwalipikadong magturo? Hindi rin siya maaaring maging patas at makatarungan kapag nahaharap sa isang grupo ng mga mag-aaral sa elementarya. Kaya ba niya talagang turuan sila ng mabuti? Namutla ang mukha ni Teacher Russell sa isang iglap. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan niya na ang binata sa kanyang harapan ay may higit na kapangyarihan kaysa kay Mr. Gordon. "Ginoo Aguilar, ako. Nabigo akong makilala ang isang mahusay na tao tulad mo. Rest assured, simula ngayon, talagang bibigyan ko ng espesyal na atensyon si Erin." Nagmamadaling sabi ni Teacher Russell. Ngumisi si Bobby Aguilar, mukhang hindi mo naiintindihan ang gusto kong sabihin. Dahil sa mga gurong katulad mo kaya nagkakaroon ng masasamang gawi sa lipunan. Maligaw ka lang. May gustong sabihin pa si Teacher Russell, pero pinagalitan ng principal, bakit hindi ka pa sumisigaw? Nakakahiya ka. Sa isang pangungusap, parehong sinibak sina G. Gordon at Teacher Russell. Bagamat ayaw nilang tanggapin ito, wala silang alternatibo. Matapos silang itaboy, tumingin si Bobby Aguilar sa principal. "Principal, mas dapat mong bigyang pansin ang kapaligiran sa iyong paaralan sa hinaharap," sabi ni Bobby Aguilar na may madilim na mukha. Pinunasan ng principal ang pawis sa kanyang noo at mabilis na tumango, Oo, tiyak na gagawin ko." Pagkatapos, hindi pinansin ni Bobby Aguilar ang principal. Yumuko siya para tingnan si Erin at tumawa, "Tara, ihahatid ka na ni Kuya kumain. Ano ang gusto mong kainin?" "Gusto kong kumain ng hot pot." Excited na sabi ni Erin. Tumango si Bobby Aguilar, "Okay, hot pot it is." Sinadya ni Bobby Aguilar na huwag hayaang magmaneho si Edward Green, sa halip ay pinaupo siya sa likuran kasama si Erin. Bumilis ang kotse hanggang sa pinakamalaking hotpot restaurant sa lungsod. "Anong gusto mong kainin, order ka lang," inabot ni Bobby Aguilar ang menu kay Erin. Tila medyo napigilan si Erin, at halatang introvert ang kanyang pagkatao. "Okay lang, maraming pera si Mr. Aguilar. Umorder ka na lang ng kahit anong gusto mo," nakangiting sabi ni Edward Green. Tumango si Erin at, sa mga sinabi ni Edward Green, mas napahinga siya ng maluwag. Pagkatapos niyang mag-order, maingat na nagtanong si Erin, "Mr. Aguilar, ikaw ba ang bagong amo ng kapatid ko?" "Boss." Napataas ang kilay ni Bobby Aguilar at hindi napigil ang tumawa. Inabot niya at tinapik ang ulo ni Erin, sinabing, "Hindi, magkaibigan kami ng kapatid mo." "Wow talaga." Biglang tuwang-tuwa si Erin. "Siyempre, kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo na lang ang kapatid mo." Tumawa si Bobby Aguilar. Hindi napigilan ni Edward Green na makaramdam ng kaunting kahihiyan at walang malay na nagpapasalamat kay Bobby Aguilar. Hindi nagtagal, lahat ng uri ng sangkap ay inihain. Si Bobby Aguilar mismo ay mahilig sa mainit na kaldero, kaya ang buong mesa ng pagkain ay halos napupunas na. Pagkatapos ng hapunan, hinatid ni Bobby Aguilar si Erin pabalik sa paaralan. "Kung may mangyari, sabihin mo lang sa kapatid mo, at huwag kang matakot." Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Bobby Aguilar. Masiglang tumango si Erin, "Salamat, Kuya Bobby Aguilar." Matapos paalisin si Erin, umalis ng paaralan sina Bobby Aguilar at Edward Green sakay ng kotse.
Bumalik sila sa hotel. Kinuha ni Bobby Aguilar ang Schroeder family file at pinag-aralan itong mabuti. Ngayon, ang alaala ni Bobby Aguilar ay lampas sa imahinasyon, at halos matapos itong baklatin ng isang beses, inilagay niya ang lahat ng mga lokasyon sa kanyang isip. Ginoo Aguilar, hindi ko akalain na makakarating ka sa kinaroroonan mo ngayon, mahinang buntong hininga ni Edward Green habang nakahiga sa kama sa gabi. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, walang anuman ito, palaging may mas matataas na antas at mas malalakas na tao doon. Kung nasisiyahan si Bobby Aguilar sa kanyang kasalukuyang mga tagumpay, hinding-hindi siya makakatuntong sa capital city at makipagkumpetensya sa mga maharlikang pamilya doon. Sa pakikitungo sa pamilya Schroeder, nakaramdam na si Bobby Aguilar ng labis na pagkabalisa. Gayunpaman, halos walang pagkakataon ng pamilya Schroeder sa harap ng mga maharlikang pamilya ng capital city. Ito ang puwang. Matulog na tayo, babalik tayo sa River City bukas, sabi ni Bobby Aguilar. Medyo mas mapayapa ang River City, at maraming tao ang nasugatan dahil kay Bobby Aguilar sa panahong ito, kaya kinailangan niyang managot para sa kanila. Sa susunod na umaga, pagkagising, nagmaneho sina Bobby Aguilar at Edward Green patungong River City. Makalipas ang ilang oras, pumasok ang sasakyan sa teritoryo ng River City. Ginoo Aguilar, uwi na tayo. Tanong ni Edward Green. Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at sinabing, punta muna tayo sa pabrika, may kailangan akong itanong kay Elder Hansen. Sige, pagsang-ayon ni Edward Green. Sumunod, ang sasakyan ay mabilis na tumakbo patungo sa pabrika. Ang pabrika ay hindi nagbabago, na ang bodega ay puno pa rin ng mga halamang gamot. Gayunpaman, nang pumasok si Bobby Aguilar sa pabrika, kakaiba ang hitsura ng mga manggagawa para kay Bobby Aguilar. Ang iba ay natakot, ang iba ay nasasabik, at ang iba ay namangha. Ano ang nangyayari? Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar, hindi masyadong naiintindihan. Hindi ko alam. Palagay ko, kakaiba rin, bulong ni Edward Green. Bigla niyang pinahinto ang isang manggagawa at nagtanong, nasa opisina ba si Elder Hansen? Ang manggagawa, na natatakot na mapatla, nauutal, ako, hindi ko alam. Saka siya tumakbo. Talagang kakaiba ito, bulong ni Bobby Aguilar. Naglakad ang dalawa patungo sa opisina ni Elder Hansen. Pagdating nila sa pintuan ng opisina, nakita ni Bobby ang apat na matipunong lalaki na nakatayo doon. Nang tingnang mabuti, napagtanto ni Bobby na kilala niya ang mga taong ito. Mga tauhan ni Ray Walters. Hindi napigilan ni Bobby ang matawa. Mukhang maingat si Ray Walters, nagpapadala ng mga tao para protektahan si Elder Hansen ng maaga. Gayunpaman, ang mga tingin ng apat na lalaking ito kay Bobby Aguilar ay para silang nakakita ng multo. Matanda na, kumilos ka, o papatayin ka namin. Sa sandaling ito, nagmula sa opisina ang galit na sigaw. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, si Bobby Aguilar ay patay na, at ngayon ay ang aming manager na si Caldwell ang tumatawag. Kung masunurin kang nagtatrabaho para kay Manager Caldwell, baka bigyan ka pa rin niya ng makakain. Kung hindi, mag-ingat sa iyong buong pamilya. Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar. Dali-dali niyang itinulak ang pinto ng opisina. Sa loob ng opisina, dalawang matipunong lalaki ang nagbabantang tumingin kay Elder Hansen. Nakayuko si Elder Hansen sa sulok, nanginginig, na may nakikitang mga sugat sa kanyang katawan. Kabanata 214. Biglang bumukas ang pinto, at agad na napalingon ang lahat ng nasa opisina. Sino ang nagpapasok sa iyo? Bobby Aguilar. Malaki ang pagbabago sa mukha ng dalawang matipunong lalaki bago pa man sila makatapos magsalita. Si Elder Hansen sa di kalayuan ay sumigaw ng may pag-aalala, Mr. Aguilar, iligtas mo ako. Malamig na tinitigan ni Bobby Aguilar ang dalawang matipunong lalaki, sino ang nagsabi sa iyo na gawin mo ito? Ray Walters. Ang dalawang matipunong lalaking ito ay takot, nakatayo doon nanginginig ang buong katawan, nanginginig ang kanilang mga labi, hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Mukhang hindi mo na kailangang tanungin. Ikan-away ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay. Direkta.
Binasag ang ulo ng dalawang lalaki. Pagkatapos, naglakad si Bobby Aguilar sa tabi ni Elder Hansen at nakasimangot, "May Ray." Pinagtaksilan tayo ni Walters. Mabilis na tumayo si Elder Hansen mula sa lupa at umiling, "Hindi, si Caldwell iyon." Pagkatapos niyang malaman na inaresto ka, hinuli niya si Ray Walters at pinilit akong gumawa ng gamot para sa kanila. Caldwell. Si Caldwell na naman. Biglang nag-alab ang galit sa dibdib ni Bobby Aguilar. Huling beses na hindi niya ito pinatay, at sa halip na pigilan ang sarili, mas naging agresibo si Caldwell. Kahit si Ray Walters ay nahulog sa kanyang mga kamay. Nasaan si Caldwell ngayon? Malamig na tanong ni Bobby Aguilar. Sabi ni Elder Hansen, "Hindi ko gusto." "Paano si Ray Walters?" Apurahang tanong ni Bobby Aguilar. Si Ray Walters ay nakakulong sa isang bodega sa kanlurang bahagi ng bayan, sabi ni Elder Hansen. Tumango si Bobby Aguilar at saka tumalikod para umalis. Sa sandaling ito, mabilis na pinigilan ni Elder Hansen si Bobby Aguilar at sinabing, "Mr. Aguilar, nakahanap si Caldwell ng ilang eksperto, ikaw, mag-ingat ka." Expert. Napangiti si Bobby Aguilar. Pati si Conrad Schroeder, na sinasabing number 1 sa Chozel, ay natalo niya, kaya ano ang dapat ikatakot ni Bobby Aguilar? "Naiintindihan ko, Elder Hansen, huwag kang mag-alala," tumango si Bobby Aguilar. Pagkatapos noon, nagmaneho si Bobby Aguilar patungo sa bodega sa kanlurang bahagi ng bayan. Ang mga kanlurang suburb ay isang kaparangan, at dahil ang kalapit na lungsod ay hindi maunlad, ang lugar na ito ay naiwang bakanteng. Sinasabing maraming away sa River City ang naganap sa western suburbs taon na ang nakalilipas. Hindi nagtagal, dumating si Bobby Aguilar sa western suburbs sakay ng kotse. Sa isang kaparangan, mayroong isang abandonadong bodega. May ilang matipunong lalaki ang nakatayo sa pasukan ng bodega. Tiningnang mabuti ni Bobby Aguilar, at ang mga matipunong lalaki na ito ay mga dating subordinate ni Ray Walters. "Para talaga silang damo sa dingding," malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Screech. Nag-emergency stop ang sasakyan sa pasukan ng bodega. Agad na tumangala ang mga lalaking responsable sa pagbabantay dito. "Sinong nandyan?" Malakas na sigaw nila. Hindi umimik si Bobby Aguilar, nagwagayway lang ng kamay, at isang bagzo ng chi ang nagpalipad sa kanila. Pagkatapos noon, pumunta si Bobby Aguilar sa front door. Ang pasukan sa bodega ay nakakandado ng isang malaking padlock. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at biglang naglapat ng lakas sa kanyang kamay, na naputol ang kadena sa kalahati. Sa isang malakas na ingay, binasag ni Bobby Aguilar ang pinto. Dalawang tao ang nagmamadaling pumasok. Sa bodega ay maraming halamang gamot, at ang ikinagulat ni Bobby Aguilar ay ang mga halamang ito ay medyo luma na. Ang mga pinakamatanda ay malapit na sa 100 taong gulang. Medyo hindi inaasahang ani. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at bamulong. Tila matagal nang inihanda si Caldwell at nakalap ng napakaraming halamang gamot ng maaga. Ngunit, saan niya nakuha ang mga halamang ito? Hindi na masyadong nag-isip si Bobby at pumasok na sa bodega. Sa gitna ng bodega, isang lalaking dagwang nakagapos ng mga tanikala na parang aso. Siya ay puno ng mga sugat, at ang kanyang mukha ay halos hindi makilala. Ray Walters. Pansamantalang tumawag si Bobby Aguilar. Nang marinig ang boses na ito, biglang nagtaas ng ulo ang lalaki sa lupa. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Bobby Aguilar, bigla siyang napaluha. "Aguilar, Mr. Aguilar. Dumating ka na rin." Hindi napigilan ni Ray Walters ang pag-iyak. Nasaan ang kilos ng isang leader ng gang? Ang mukha ni Bobby Aguilar ay malamig na parang yelo, at inabot niya ang mga kadena. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Ray Walters, at lumabas ang chi. Wala pang 20 minuto, naramdaman ni Ray Walters na halos gumaling na ang kanyang mga sugat. Habang pinapanood ang humihikbi na si Ray Walters, pinagalitan ni Bobby Aguilar, "Pigilan mo ang iyong mga luha." Sa isang matigas na sigaw, tinakpan ni Ray Walters ang kanyang bibig sa pagmamadali. "Anong nangyari?" Malamig na tanong ni Bobby.
Isang matinding kislap ang sumilay sa mga mata ni Ray Walters. Agad niyang ikinwento kay Bobby Aguilar ang mga pangyayari. Nang malaman ni Caldwell na inaresto ka, kinuha niya ang pabrika. Higit sa kalahati ng aking mga tao ay nagsimula ring sumunod kay Caldwell, sabi ni Ray Walters na may mga ngipin at galit. Nagyayelong mukha ni Bobby Aguilar. Tumingin siya kay Ray Walters at nagtanong, nasaan si Caldwell ngayon? Nagmamadaling sumagot si Ray Walters, nagtayo siya ng isang trade association sa River City. Sa oras na ito, dapat na siya sa asosasyon ng kalakalan. Dalhin mo ako doon, sabi ni Bobby Aguilar. Sige. Mabilis na tumango si Ray Walters. 3 tao ang umalis sa bodega at nagtungo sa trade association sa ilalim ng patnubay ni Ray Walters. Sa daan, sinabi ni Ray Walters kay Bobby Aguilar na halos lahat ng mga negosyante ay kumakain ngayon kasama si Caldwell. Sa madaling salita, kasalukuyang kontrolado ni Caldwell ang buong pang-ekonomiyang lifeline ng River City. Kahit na ang dating pinakamayamang pamilya sa River City, ang pamilyang Nolan, ay hindi maihahambing sa kasalukuyang Caldwell. Itong Caldwell. Isang dampi ng kawalang awa ang sumilay sa mga mata ni Bobby Aguilar. Mabilis na nakarating ang kotse sa isang magandang Chinese-style villa sa tabi ng ilog. Kailangang aminin ng isa na ang kapaligiran sa villa na ito ay napakaganda, na may mga bundok, ilog, at mga pavilion sa isang malaking patio. Tiyak na alam ni Caldwell kung paano mag-enjoy, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Sa looban, sa ilalim ng isang pavilion. Mahigit 10 lalaking nakadamit ang magkakasamang nakaupo, humihigop ng tsaa. At ang nakaupo sa harap ay si Caldwell. Brother Caldwell, salamat sa iyong mapagpasyang aksyon, mayroon kaming pagkakataong ito. Oo, palagi kaming hindi masaya kay Ray Walters. Salamat, Brother Caldwell, sa pagbibigay sa amin ng makakain. Ang pambabala ng mga tao ay lalong naging proud kay Caldwell. Ikinaway niya ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, huwag kang mag-alala. Basta may makakain ako, hindi ka magugutom. Maraming salamat, kapatid na Caldwell. Lalo siyang nambola ng lahat. Sa sandaling ito, biglang sinabi ng isang katabi niya, Manager Caldwell, may tsismis sa labas na si Bobby Aguilar ay hindi patay, at sumuko pa nga ang Schroeder family. I wonder if it's true. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Caldwell. Imposible. Tama. Nagdududang sabi ni Caldwell. Sa tingin ko rin imposible. Sinabi rin nila na ang Schroeder family ay nagsumite kay Bobby Aguilar, ngunit sinuri ko, at ang mga tao mula sa Shiglan City ay walang alam tungkol dito. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Caldwell. Sa pagsasabing hindi patay si Bobby Aguilar, medyo nag-aalala pa rin siya. Ngunit sinasabi na ang Schroeder family ay nagsumite kay Bobby Aguilar. Hindi ba't kalokohan iyon? Malinaw, may nagbubuga ng kalokohan, sumangot si Caldwell. Ang pamilya Schroeder ay naitatag ng daan-daang taon. Hindi ito isang bagay na madaling harapin ni Bobby Aguilar. At saka, kahit hindi patay si Bobby Aguilar, ano ang magagawa niya? Madaling haharapin siya ni Franklin Duarte. Agad na humakbang pasulong si Franklin Duarte at tumango, huwag kang mag-alala. Kung hindi pa talaga patay si Bobby Aguilar, papatayin ko siya. Kabanata 215. Sa mga salita ni Franklin Duarte, nabawasan ang pag-aalala ng lahat. Hindi sila martial artist at hindi alam ang pagkakaiba ng lakas. Ang alam lang nilang dalawa ay napakalakas. Kaya, naniwala sila sa mga salita ni Franklin Duarte nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto. Pagkatapos ay nakita nila si Bobby Aguilar na mabilis na naglalakad kasama si Ray Walters. The moment they saw Bobby, lahat ng tao ay nagbago ng husto. Bobby Aguilar ay hindi patay. May sumigaw. Mabilis na nagtago ang ilang tao sa likod ni Franklin Duarte. Ang pinakanagulat sa kanilang lahat ay si Caldwell. Tinitigan niya si Bobby Aguilar, nanginginig pa ang katawan niya. Siya, hindi talaga siya namatay. Kinagat ni Caldwell ang kanyang mga ngipin. Mabilis siyang tumingin kay Franklin Duarte sa tabi niya at malamig na sinabi, Franklin, ikaw na ang bahala ngayon.
Tumango si Franklin Duarte at sinabing, huwag kang mag-alala. Ang River City ay isang maliit na lugar lamang. Gaano kalakas ang sinuman? Sa mga salita ni Franklin Duarte, bahagyang nabawasan ang pag-aalala ni Caldwell. Hindi nagtagal, pumasok si Bobby Aguilar sa pavilion kasama sina Ray Walters at Edward Green. Nang makita si Bobby Aguilar, natahimik ang lahat, at walang nang-ahas na magsalita. Ginoo Aguilar, natutuwa akong okay ka. Walang hiyang sabi ni Caldwell sabay ngiti. Ngumisi si Bobby, masaya. O takot? Bahagyang nagbago ang mukha ni Caldwell, what are you talking about? Masaya ako, syempre. Caldwell, walang hiya ka talaga. Galit na sabi ni Ray Walters. Pero walang pakialam si Caldwell at sinabing, Ray, kulang sa kakayahan mo. Paano mo masisisi ang iba? Mas maraming magagawa itong soul nourishment pill na nasa aking mga kamay. Maliwanag, mas bagay ako. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang mapatawa. Kung sino ang bagay o hindi, hindi sa iyo ang magdesisyon. Awkward na tumawa si Caldwell, oo, tama ka. Kaya, Mr. Aguilar, paano kung magtulungan tayo upang gawing mas malakas at mas malaki ang soul nourishment pill? Magtrabaho ng sama-sama. Napataas ang kilay ni Bobby Aguilar. Tingnan mo na lang kung anong klaseng basura ka. Karapat-dapat ka ba? Ngumisi si Bobby Aguilar. Nang umabot sa puntong ito, dumilim din ang mukha ni Caldwell. Malamig niyang sabi, Bobby Aguilar, huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong isipin na lahat ay natatakot sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, akin ang soul nourishment pill. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, makipagtulungan ka lang sa akin, at mabibigyan pa kita ng bahagi. Kung hindi, ang kapalaran ni Ray Walters ay magiging iyo. Hinihingi mo ang kamatayan. Bago pa makapagsalita si Bobby Aguilar, biglang nagalit si Edward Green. Mabilis na umatras si Caldwell, tumingin kay Franklin Duarte at sinabing, gawin mo. Patayin sila. Bahagyang tumango si Franklin Duarte. Lumakad siya pasulong at sinabing may bahagyang ngiti, ikaw si Bobby Aguilar. Payo ko, hindi pa huli ang lahat para umalis ngayon. Kung hindi, bang! Bago pa matapos magsalita si Franklin Duarte, sinampal siya ni Bobby Aguilar sa mukha. Ang sampal na ito ay direktang nabasag ang mga buto ng mukha ni Franklin Duarte. Sa isang kisap mata, isang buhay na tao ang naging bangkay. Natigilan ang lahat. Hindi nila inasahan na ang gap sa pagitan ni Franklin Duarte at ng lakas ni Bobby Aguilar ay magiging napakalaki. Ngumisi si Bobby Aguilar, ito ang tinatawag na eksperto na dinala mo. Isang basura ang nang-ahas na hamanin ako. Natarante si Caldwell, at habang umaatras siya, sinabi niya, Bobby Aguilar, ikaw, huwag kang lalapit. Bahagyang umiling si Bobby Aguilar at malamig na sinabi, ngayon natatakot ka na. Kinagat ni Caldwell ang kanyang mga ngipin at sinabing, Mr. Aguilar, napagtanto ko ang aking pagkakamali. Pwede mo ba akong patawarin? Hindi. Hindi man lang naisip ni Bobby Aguilar. Kailangan mong mamatay ngayon. Nang marinig ang mga salitang ito, nabaluktot ang mukha ni Caldwell sa takot. Bigla siyang naglabas ng baril sa bewang niya at itinutok kay Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, pinilit mo ako dito. Ngayon wala sa amin ang magiging madali. Kinagat ni Caldwell ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Ngumisi si Bobby Aguilar, ito ang iyong pinagkakatiwalaan. Sa tingin mo matatakot ako. Habang nagsasalita, hakbang-hakbang na naglakad si Bobby Aguilar patungo sa Caldwell. Puno ng malamig na pawis ang noo ni Caldwell. Habang siya ay umatras, sumigaw siya, huwag mo akong pilitin. Baril. Hindi man lang hamina ang takbo ni Bobby Aguilar. I-shoot. Isang dagandong. Biglang sumigaw si Caldwell na parang baliw. Sa sumunod na segundo, hinayla ang gatilyo, at nakakabingi ang tunog ng putok ng baril. Gayunpaman, si Caldwell ay natakot nang malaman na ang bala ay nag-iwan lamang ng puting marka sa katawan ni Bobby Aguilar. Ang kanyang katawan ay nababalot ng gintong liwanag, at kahit na ang mga bala ay hindi makapinsala sa kanya. Sa sandaling ito, ganap na nagpanik si Caldwell.
Bumigay ang kanyang mga binti, at lumuhad siya sa lupa nang may kumatok. Alam kong nagkamali ako. Silo mo ako. Siloin mo ako, nahaharap sa kamatayan. Umiyak si Caldwell na parang bata. Ngunit si Bobby Aguilar ay walang bakas ng awa sa kanyang puso. Ang pagpapanatiling buhay ni Caldwell ay talagang isang sakuna. Bago ka mamatay, may itatanong ako sa iyo. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Nagmamadaling itinaas ni Caldwell ang kanyang ulo at sinabing, sabi mo. Iyon batch ng mga halamang gamot mula sa West Suburb Warehouse, saan mo nakuha ang mga ito? Tanong ni Bobby Aguilar. Lumibot ang mga mata ni Caldwell sa paligid habang pansamantalang sinabi, kung sasabihin ko ba sa iyo, ililibre mo ba ako? Hindi. Umiling si Bobby Aguilar. Wala kang mga kwalifikasyon para makipag-usap sa akin. Kinagat ni Caldwell ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung gayon hindi ko nasasabihin sa iyo. Mabuti. Tumango si Bobby Aguilar. Habang kumikinang ang kanyang mga kamay sa liwanag, lilipat na sana siya nang biglang sumigaw si Ray Walters, Mr. Aguilar, ipaubaya mo siya sa akin. Ipinapangako ko na kakausapin ko siya. Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at tumango, sige. Pinandilatan ni Ray Walters si Caldwell, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Caldwell, tapos na ang iyong magagandang araw. Pagkatapos nito, tinawag ni Ray ang kanyang mga matatandang nasasakupan. Mabilis na pinasok ng ilang tao si Caldwell sa sasakyan. Sa oras na makapasok siya sa kotse, si Caldwell ay takot na tumayo. Pagkatapos nilang dalhin siya, tumingin si Bobby Aguilar sa mga negosyanteng naroroon. Ginoo Aguilar, we know we were wrong. Nanginginig nilang sabi. Oo, patawarin mo kami. Kung wala kami, walang magtatrabaho para sa iyo, hindi mo magagawa ang lahat sa iyong sarili, di ba? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na tumawa ng malamig. Talagang mataas ang tingin ninyo sa inyong sarili. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Ililigtas ko sana ang buhay mo, pero dahil sinabi mo iyon, patayin na lang natin kayong lahat. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, natigilan ang lahat. Bobby Aguilar. Papatayin ba talaga silang lahat? Ginoo Aguilar, ikaw. Whoosh! Bago pa man sila makatapos ng pagsasalita, isang malamig na apoy ang bumagsak sa kanila. Masakit na sakit, ang eksena ay puno ng mga panaghoy. Maaaring lamunin ng Blue Spirit Fire ang halos anumang bagay, at sa loob lamang ng ilang minuto, nasunog silang lahat hanggang sa abo. Umihip ang hangin, at walang natira sa pinangyarihan, na parang walang nangyari. Nakatayo doon, ang puso ni Bobby Aguilar ay tila walang anumang emosyon. Hindi niya alam kung dahil ba sa pagtaas ng lakas o sa pagsipsip ng dark energy. Unconsciously, lalong nanlamig ang puso ni Bobby Aguilar. Kabanata 216. Sa malaking bilang ng mga mangangalakal na nawala mula sa River City, ang kaganapan ay nagdulot ng lubos na kaguluhan. Ngunit sa kabutihang palad, ang kakayahan ni Ray Walters na pangasiwaan ang mga bagay ay hindi masama, at ang isyu ay mabilis na nasugpo. Lumipas pa ang ilang araw. Biglang gumawa ng pampublikong anunsyo si Conrad Schroeder. Sa ngayon, isusumit ng Schroeder family kay Bobby Aguilar. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, agad nitong ginulo ang buong Choiseul. For a time, halos buong probinsya ay pinag-uusapan ang bagay na ito. Mula sa mga nangungunang aristokratikong pamilya hanggang sa casual na pag-uusap pagkatapos ng hapunan. At lalong naging hindi kapanipaniwala ang balita, na naging maladyos na figure si Bobby Aguilar sa loob lamang ng ilang araw. Ginoo Aguilar, tingnan mo ang nickname na ibinigay nila sa iyo online. Isang araw, habang kakabangon lang ni Bobby Aguilar, lumapit si Edward Green dala ang kanyang telepono. Kinuha ni Bobby Aguilar ang telepono at nakitang binigyan nila siya ng palayaw na, King of Choiseul. Biglang sumakit ang ulo ni Bobby. Kahit nasa tuktok ng Schroeder family, walang sino man ang nagkaroon ng ganoong titulo. Napabuntong hininga si Edward Green. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Para kay Bobby Aguilar, may mga kalamangan at kahinaan dito. Ngunit malinaw, ang mga kahinaan ay higit sa mga kalamangan.
Hayaan mo akong tawagin nila kung ano ang gusto nila. Umiling si Bobby Aguilar, hindi nag-abala na harapin ang bagay na iyon. Ang River City ay isang hindi kilalang maliit na lungsod, ngunit napapaligiran ito ng ilang kilalang lungsod ng turista. Sa silangan ay South City, sa timog ay Blue Ain City, at ang pinakakapansin-pansin ay White City sa hilaga. Bagaman 100 kilometro lamang ang pagitan ng dalawang lungsod, napakalaki ng agwat sa pagitan nila. Hindi kalabisan na sabihin na ang White City ay halos ang pinakamaunlad na lungsod sa ekonomiya ng Choiseul Province. Dahil ang kanilang ekonomiya sa turismo ay umunlad, lahat ng mga industriya ay nangunguna. Isang araw, dumating sina Bobby Aguilar at Edward Green sa White City. Ang kanilang sasakyan ay kargado rin ng napakaraming materyales. Bilang karagdagan sa mga halamang gamot na dinala mula sa bodega, mayroon ding bronze sword at ang estatwa na nakuha sa Shiglans City. Sa panahong ito, hiniling ni Bobby kay Conrad Schroeder na humanap ng daan-daang taong panggamot na materyales, ngunit bumalik siya ng walang dala, na naging dahilan upang makaramdam ng pagkalito si Bobby. Kaya, ibinaling ni Bobby ang kanyang atensyon sa White City. Ang White City ay may bagong nabuong magandang lugar na may magagandang kapaligiran at kalat-kalat na populasyon. Sinasabing maraming martial arts masters ang lumabas sa lugar na ito, ngunit ang pagbabago ng panahon ay hindi nagbigay daan sa mga masters na iyon na paunlarin ang lugar. Sa kabutihang palad, si Conrad Schroeder ay isang grandmaster at namuhunan sa lugar. Pagdating sa magandang lugar, halos kumpleto na ang pangunahing infrastruktura, ngunit marami pa ring manggagawa ang nagtatrabaho. Pagkababa ng sasakyan, huminga ng malalim si Bobby Aguilar at naramdaman ang espiritual na enerhiya na bumabalot sa lugar. Bagaman ang espiritual na enerhiya ay hindi masyadong malakas, ito ay isang magandang lugar kumpara sa ibang mga lugar. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Nagplano siyang mag-set up ng spiritual energy gathering formation malapit sa scenic area para mapahusay ang sarili niyang lakas. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan ay mabilis na bumangga ang isang babaeng nakasuot ng propesyonal. Magalang niyang sabi, "Ikaw ba ang hari ng Choiseul?" Bobby Aguilar. Medyo awkward na marinig ang pamagat na ito, hindi sumagot si Bobby Aguilar. Edward Green, gayunpaman, confidently claimed, "Oo, siya ang ulo ng pamilya, ang hari ng Choiseul." Nang marinig ito, sumilay ang kislap ng paggalang sa mga mata ng babae. Sabi nila kaya mong pumatay ng tigre sa isang suntok at nakapatay ka pa ng totoong dragon, totoo ba? Sabik na tanong ng babae. Bobby Aguilar, anong uri ng kalokohan ang kanilang ikinakalat? Lalong nagiging absurd. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, nalaman nilang ang babaeng ito ang namamahala sa magandang lugar at isa ring nangungunang executive ng isang kumpanya sa ilalim ng Schroeder family. Para kay Nevia Rhodes, si Conrad Schroeder ay palaging isang maalamat na figure. Ang pagsusumit ni Conrad Schroeder ay natural na nagpahanga kay Nevia kay Bobby Aguilar. Sa daan, walang tigil na ipinahayag ni Nevia ang kanyang paggalang kay Bobby Aguilar. Malapit nang mamula ang mga tainga ni Bobby Aguilar dahil sa pakikinig. Walang magawa niyang sinabi, "Miss Rhodes, sa katunayan, lahat ng chismis na iyon ay mali. Hindi ako ganoon kagaling." Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Nevia. Binigyan niya ng thumbs up si Bobby Aguilar at sinabing, "Ginoo Aguilar, ikaw ay talagang parehong malakas at low-key." Hindi na nakarinig si Bobby, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, "Paano ito? Bumalik ka muna sa opisina, at mag-isa akong maglilibot sa malapit. Sasamahan kita. Para hindi ka maliga." Masiglang sabi ni Nevia. "Hindi, talaga." Magalang na tumanggi si Bobby Aguilar. Walang choice si Nevia kundi sumang-ayon, "Sige, tawagan mo lang ako kung may kailangan ka." Matapos paalisan si Nevia, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na panasan ang pawis sa kanyang noo. "Ano ang lahat ng ito?" Walang magawang sabi ni Bobby Aguilar. Inikot ni Edward Green ang kanyang mga mata, "Siguro masaya ka talaga sa loob, di ba? Pumunta ka sa impyerno." Sinipa ni Bobby Aguilar ang puwitan ni Edward Green. Pagkatapos, naglakad-lakad silang dalawa sa magandang lugar.
Ang buong magandang lugar ay naitatag na, at wala pang 1 linggo bago matapos. Kaya, walang mga turista dito, ngunit medyo may mga manggagawang nagtatrabaho. Sa scenic area, may isang villa area, na popahan sa mga turista. Naglakad si Bobby Aguilar papunta sa villa area na ito, pumili ng lokasyong may medyo malakas na espiritual na enerhiya, at huminto. Ito ang lugar. Tumigil si Bobby Aguilar. Ipaalam kay Navia mamaya na bakod ang villa dito. Sinabi ni Bobby Aguilar kay Edward Green. Mabilis na tumango si Edward Green, "Okay, I got it." Dahil nakapili na sila ng lokasyon, pumunta sina Bobby Aguilar at Edward Green sa opisina para ipaalam kay Navia Rhodes. Maya-maya lang ay may narinig akong ingay sa di kalayuan. Paglingon nila, nakita nila ang isang magandang bihis na babae, na pinagagalitan ang isang manggagawang nagtatrabaho. "Bulag ka ba? Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos ko?" Malakas na nagmura ang babae. Bakas sa mukha ng manggagawa ang takot. Nanginginig siya at sinabing, "Pasensya na, isa hindi talaga nakita, 1/2011 ang bayad dito. Magbayad." Ang mga sapatos na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000. "Kaya mo ba?" Umirap ang babae. Nang marinig ang numerong ito, biglang naging pangit ang mukha ng trabahador. "Ang mahal," bulong ng manggagawa. Naglabas siya ng $200 sa kanyang bulsa at iniabot iyon sa babaeng nanginginig ang kamay. "Narito ang ilang pera sa ngayon. Kapag nabayaran na ako, ibibigay ko sa iyo ang natitira." Kinakabahang sabi ng trabahador. Gayunpaman, hinampos ng babae ang pera. "Alisin mo ang maruruming kamay mo. Ano ang gusto mong tumayo ng malapit sa akin? Sinusubukan mo bang maging hooligan?" Saway ng babae. Ibinaba ang mga salitang ito, lumingon ang babae sa kanyang telepono at sumigaw, "Lahat, gustong samantalahin ako ng mabahong migranteng manggagawang ito. Anong gagawin ko?" "Ako, hindi ko," nataranta ang manggagawa. Ngunit ngumisi ang babae, "Hindi mo alam kung sino ako, di ba? Ako ang sikat na internet celebrity na si Yoyo. Sabihin ko sa iyo, sabi ng mga manunood ko, kailangan mong lumuhod. Linisin ang sapatos ko gamit ang iyong dila, kung hindi, isusumbong ka nila sa pagiging hooligan." Kabanata 217. Sa pagharap sa pagiging agresibo ng babaeng anchor, mukhang nataranta ang trabahador. "Pero, hindi ko talaga ginawa." Nag-aalalang nakipagtalo ang trabahador. Ngunit walang pakialam ang babaeng anchor. Wala siyang pakialam sa katotohanan, basta kontrolado niya ang opinyon ng publiko, kahit ang mali ay maaaring maging totoo. Ano ang sakripisyo ng isang migranteng manggagawa alang-alang sa tinatawag na live stream effect? "Sinasabi ko sa iyo, dilaan mo ang aking sapatos ngayon, o huhulihin kita." Mayabang na sabi ng female web celebrity. Ang mukha ng manggagawa ay naging pangit, hindi alam kung ano ang gagawin. "Didilaan mo ba o hindi?" Ang babaeng anchor ay tila naiinip. Sumigaw siya sa live broadcast room, "Pamilya, hindi siya pumapayag. Oy, gusto ko talaga siyang patawarin, pero kailangan kong bigyan siya ng ilang aral, o paano kung gawin niya ulit ito sa hinaharap?" Agad namang nag-swipe sa screen ang mga netizen na hindi alam ang katotohanan sa live broadcast room at sinabing, "Bilasan muna siya at arestuhin. Hindi pwedeng spoiled ang ganitong klaseng tao." Malamig na tumawa ang babaeng web celebrity. Tumingin siya sa manggagawa at sinabing, "Bibigyan kita ng huling pagkakataon, dilaan mo o hindi." Namutla ang mukha ng trabahador, at taglay niya ang kanyang dignidad, ngunit nang maisip niya ang kanyang anak na naghihintay ng matrikula sa bahay, ang trabahador ay tumalsik na parang bowl ang impas. Ang dignidad ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay gumuho sa ilalim ng presyon ng mga responsibilidad sa pamilya. Yumuko siya at handa ng lumuhad nang may humawak sa braso niya. Sa pagtingala niya, ang malamig na mga mata ni Bobby Aguilar ay nakatutok sa babaeng anchor sa kanyang harapan. "Anong ginagawa mo?" Nanlaki ang mata ng babaeng anchor. Malamig na wika ni Bobby, "Lumuhad ka." Tumingin ang babaeng anchor kay Bobby at ngumisi, "Sino ka? Sa tingin ko ay isang grupo kayo, tama ba? Gusto mong samantalahin ako, ha?" Hindi napigilan ni Bobby na mapamura,
nagdurusa ka ba sa mapang-uusig na maling akala? Mukha kang baboy, sinong magnanais na samantalahin ka? Sumilay ang galit sa mukha ng babaeng anchor, at itinuro niya si Bobby at sinabing, hintayin mo iyan. Then, she shouted at her phone, "Pamilya, tingnan mo. Nandito na naman ang isa pang halimaw. Pinaghihinalaan ko ang dalawang ito. Ako." Bago pa siya matapos magsalita ay sinira ni Bobby ang phone niya. Ang lakas ng loob mong sirain ang phone ko. Nanlaki ang mga mata ng babaeng anchor. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa manggagawang ito, malamig na sabi ni Bobby. Lumuhod para sa kanya. Karapat-dapat pa ba siya? Isang mabahong migranteng manggagawa, ako. Ayaw marinig ni Bobby ang kalokohan niya kaya inabot niya ito at diniinan ang balikat niya. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, ang babaeng anchor ay lumuhod sa lupa, hindi makagalaw. Anong nangyayari dito? Sa puntong ito, nagmamadaling tumakbo ang isang lalaki mula sa di kalayuan. Nang makita ang lalaking ito, nagulat si Bobby. Dahil ang lalaki ay walang iba kundi isang matandang kaibigan mula sa kanyang pagkabata. Francis Lee. Isang kislap ng pagkagulat ang bumungad sa mga mata ni Bobby. Napatingin si Francis kay Bobby at bahagyang kumunat ang noo. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Bobby Aguilar. Nag-aalalang sabi ni Bobby. Malamig na sinabi ni Francis, Bobby Aguilar, oras ng trabaho, kaya't ikakatuwa ko kung maaari mo akong tawaging Director Lee. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby. Ano ba ang nangyayari? Tanong ni Director Lee na may malamig na mukha. Director Lee, ako ang web celebrity na inimbitahan mong mag-promote. Sinubukan akong asarin ng mabahong migranteng manggagawang ito, at pinaluhod pa ako ng bastos na ito. Unang nagreklamo ang babaeng anchor. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Ngumuso ang babaeng web celebrity. Hindi naman sa ganun. She's bullying others with her power, kumunat ang noo ni Bobby at ikinwento kay Francis ang buong pangyayari. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Francis, Bobby, kilala mo ba kung sino siya? Isa siyang top-tier na web celebrity. Nandito siya para i-promote ang resort namin. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na suntukin siya? Mag-sorry ka na. Nang marinig ang mga sinabi ni Francis, nanlamig ang mukha ni Bobby. Francis, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Siya yon. Huwag mo akong sabihin sa mga walang kwentang bagay. Pinutol ni Francis si Bobby. Bobby, hinding-hindi maiintindihan ng isang tao sa iyong antas ang mga steak. Wala akong pakialam sa tama o mali, ang halaga lang ng interes ang iniisip ko. Naiintindihan mo ba? Ngayon, humingi agad ng tawad kay Yoyo. Malamig na tawa ni Bobby. Tiningnan niya ang kanyang childhood friend at kakaiba ang kanyang pakiramdam. Francis, binaygo mo talaga ako, umiling si Bobby. Parang ayaw ng pakialaman ni Francis si Bobby. Nilingan niya ang migranteng manggagawa at sinabing may malamig na mukha, natanggal ka na. Nagbago ang mukha ng trabahador, at nagmamadaling dumpensa, hindi ko man lang siya ginalaw. Hino-frame niya ako. Tama na. Naiinip na sabi ni Francis. Isang bakas ng pagkawala ang sumilay sa mukha ng manggagawa. Contributed, Options Resolver Antong hininga siya at mahinang sinabi, I see. Huwag kang mag-alala, hindi ka matatanggal sa trabaho, tinapik siya ni Bobby sa balikat sa sandaling ito. Hey, Bobby? Hindi sa iyo ito, ngini siya ni Francis. Tumingin si Bobby kay Francis sa harapan niya, pinipigilan ang galit at sinabing, noon, maganda ang relasyon natin, mabibigyan kita ng pagkakataon na bawiin ang mga sinabi mo, at magpapanggap akong walang nangyari. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Francis na matawa, Bobby, bakit ang muwang mo? Mga damdamin ng nakaraan. Sinong nakakaalala niyan? Ngayon ako na ang namamahala sa bahagi ng construction site na ito. Bukod kay Director Rhodes, ako ang pinakamakapangyarihan dito. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nananaginip ka ba? Naikuyom ni Edward Green ang kanyang mga kamao at akmang hahakbang pasulong. Pero pinigilan siya ni Bobby. Sige, tandaan mo ang sinabi mo, sagot ni Bobby kay Francis.
Lalong sumigaw ang female web celebrity, asshole, nangunguna sa iba na walang kakayahan. Ano itong nilalaro? Hindi naman siya inistorbo ni Bobby, pero medyo nalungkot ang puso niya. Galing din siya sa baba, kaya mas alam niya kung gaano kahirap ang buhay sa ilalim. Pagkaalis kasama si Edward, dumiretso si Bobby sa opisina ni Director Rhodes. Pagkapasok sa opisina, sinabi ni Bobby kay Neve Rhodes ang kanyang iniisip. Miss Rhodes, pakibakuran ang villa area na ito, kailangan kong gamitin ito, itinuro ni Bobby ang blueprint at sinabi. Mabilis na tumango si Neve Rhodes, walang problema. Ikaw ang boss at idol ko. Ang iyong salita ay batas. Ngumiti si Bobby, gaano katagal. Nag-isip sandali si Neve Rhodes at sinabing 3 araw. Masyadong mahaba iyon, nakasimangot si Bobby. Pakibilasan ang pag-unlad, sabi ni Bobby. Sige, babalikan kita sa loob ng 2 araw. Nangako si Neve Rhodes. Agad niyang kinuha ang phone niya at tinawagan. Francis, halika sa opisina ko. May ipagagawa ako sa iyo, sabi ni Neve Rhodes. Si Francis sa kabilang dulo ay hindi nang ahas na mag-antala at nagmamadaling pumunta sa opisina ni Neve Rhodes. Pagpasok pa lang niya sa opisina ay nakita ni Francis si Bobby. Sa malamig na mukha, sinabi niya, Bobby, anong ginagawa mo dito? Umalis ka, haharapin kita pagkatapos ng trabaho. Kabanata 218. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Francis Lee at hindi na siya pinansin. Ang mukha ni Francis Lee ay naging pangit, kaya mabilis siyang lumapit kay Neve Rhodes at sinabing, Director Rhodes, sipain ko siya ngayon din. Tumingin si Neve Rhodes kay Francis Lee na may nalilitong ekspresyon. Kumunot ang noo niya, kick him out. Oo, saglit lang, ako na ang bahala, sabi ni Francis Lee na may awkward na ngiti. Medyo natarante si Neve Rhodes. Kumunot ang noo niya, Mr. Si Aguilar ang boss namin. Bakit mo siya sinusubukang paalisin? Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Francis Lee. Awkwardly siyang ngumiti, Director Rhodes, hindi ka ba nagbibiro? Ang boss namin ay si Conrad Schroeder. Oo, si Mr. Aguilar ang amo ni Conrad Schroeder, kaya siguradong boss din natin siya, nakasimangot si Neve Rhodes. Nagbago agad ang mukha ni Francis Lee. Bigla niyang naalala ang kamakailang sumisikat na King of Chozo. Maaaring ang taong iyon ay si Bobby Aguilar. Hindi mo sinaktan si Mr. Aguilar, di ba? Sa sandaling ito, biglang may napagtanto si Neve Rhodes. Hindi niya ako sinaktan, sinabi niya lang na magwala ako, ngini siya ni Bobby Aguilar. Agad na nagbago ang mukha ni Neve Rhodes. Tumayo siya at pinagalitan, Francis Lee. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sabihin sa amo na magwala? Ako ay opisyal na nag-aabiso sa iyo na ikaw ay tinanggal. Tuluyan ng natarante si Francis Lee. Tumingin siya kay Bobby Aguilar para humingi ng tulong, Bobby, tayo, magkaibigan tayo. Tandaan mo kung paano mo ginamit ang lapis ko noong mga bata pa tayo. Ngayon mo lang naalala na magkaibigan tayo. Napangisi si Edward Green. Hindi ba may nagsabi lang na hindi kayo magka-level ni Mr. Aguilar? Labis na balisa si Francis Lee. Hinawakan niya ang braso ni Bobby Aguilar at nagmakaawa, Bobby, napagtanto ko talaga ang pagkakamali ko, pakiusap. Patawarin mo ako, ngunit tinampol lang ni Bobby Aguilar ang kamay ni Francis Lee. Malamig niyang tinitigan si Francis Lee at sinabing, kilala mo man ako o hindi, hindi mahalaga sa akin. Pero hindi ko talaga gusto ang paraan ng paghawak mo ng mga sitwasyon. Narinig mo siya, umalis ka na dito. Si Neve Rhodes ay isang matalinong babae. Hinaway niya ang kanyang kamay at pinaalis si Francis Lee. Napuno ng panghihinayang si Francis Lee. Kung alam niyang mangyayari ito, dapat kanina pa niya sinubukang pakisamahan si Bobby Aguilar. Sa past relationship nila, baka na-promote pa siya. Sa kasamaang palad, ang lahat ng ito ay walang silbi ngayon. Matapos itaboy si Francis Lee, tumingin si Bobby Aguilar kay Neve Rhodes. Miss Rhodes, hindi na kita guguluhin pa. Sana ay makumplito mo ang hadlang sa lalong madaling panahon, sabi ni Bobby Aguilar.
Mabilis na tumango si Xavier Rhodes at tumugon, Mr. Aguilar, huwag kang mag-alala, aayusin ko kaagad na may gagawa nito. Pagkalabas ng opisina, naghanda na si Xavier Rhodes ng matutuluyan para kay Bobby Aguilar. Medyo tahimik ang paligid na may ilang bakanteng bahay. Pagkatapos ng ilang pagbabago, ang mga bahay na ito ay magiging isang magandang pagpipilian para sa kanilang pananatili. Pansamantalang nanatili sina Bobby Aguilar at Edward Green sa isa sa mga bahay na ito. Walang pag-aaksaya ng oras, mabilis na inilabas ni Bobby ang mga inihandang halamang gamot at nagsimulang magpino ng mga table tas para kay Ashton Nicholson. South City, isang lugar ng pagsasanay. Isang matipunong lalaki, na matayog na parang halijing bakal, ay buong lakas na nagsasanay. Ang kanyang paraan ng pagsasanay ay lubhang brutal, at ang kanyang mga kalamnan ay lumaki sa isang nakakagulat na lawak. Ang nakakagulat, tila balot ng mahinang liwanag ang kanyang katawan. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Aiden Ortega. Mula nang matalo ni Bobby Aguilar, nagsasanay na siyang parang baliw. Hindi lamang siya matagumpay na nakapasok sa kaharian ng Grandmaster, ngunit ang kanyang paalang na antas ng pagsasanay ay lubos ding bumuti. Mula sa isang tagong lugar, isang figure ang matamang nakatitig kay Aiden Ortega. Napakabihira at mahalagang katawan. Isang bakas ng kasakiman ang sumilay sa mga mata ng figure. Kung angkinan ang katawan na ito kasama ng aking lakas, walang sinuman sa Chozel ang makakapigil sa akin. Sa sumunod na segundo, ang figure ay hamaling at sumugod patungo kay Aiden Ortega. Naging itim na ambon, direktang ikinabot ang sarili sa katawan ni Aiden Ortega. Biglang bumukas ang bibig ni Aiden sa sunod-sunod na masasakit na sigaw. Wala pang kalahating minuto, bumagsak si Aiden sa isang malakas na kalabog. Makalipas ang ilang segundo, muling tumayo ang nahulog na si Aiden. Ngunit sa pagkakataong ito, medyo naging masama ang kanyang ekspresyon, at ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig ay lubhang nakakatakot. Ito ay walang iba kundi ang Timog Kanlurang Magus na orihinal na nagmamay-ari ng Alvin Ward sa Shiglan City. Ang wizard na ito ay pinangalan ng Adrian Bauer, na dating naging isang malaking shot sa Timog Kanluran. Nakakalungkot na tuluyang nawasak ang kanyang pisikal na katawan, na naging dahilan upang mahulog siya sa ganoong sitwasyon. Dahil si Alvin Ward ay pinatay ni Bobby Aguilar, si Adrian ay tumakas sa South City. Ngayon ay kinuha pa niya ang katawan ni Aiden Ortega. Sa katawan na ito, kaya kung nakawin pabalik ang rebeltong bato. Isang masamang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Aiden, kumusta ang training ngayon? Sa sandaling ito, isang binata ang lumakad mula sa dikalayuan. Sinulyapan ni Adrian ang binata at mahinang bamulong, peak form of master. Kaharian. Kahit maliit ang lamok, karne pa rin ito. Pagkasabi noon, itinaas ni Adrian ang kanyang kamay, at sa tunog ng hinampas niya ang ulo ng binata. Sunod-sunod na masasakit na sigaw ang pinakawalan ng bibig ng binata. Wala pang isang minuto, na-absorb na ng tuluyan ang kanyang inner strength. Halos lanta na ang kanyang pisikal na katawan. Matapos makuha ni Adrian ang panloob na lakas, ang mga sinag ng liwanag ay nagsimulang kumapit sa kanyang katawan. Agad na tumigas ang katawan. Komportable. Masayang dinilaan ni Adrian ang kanyang mga labi. Satisfaction niyang tiningnan ang katawan na ito, medyo nasasabik sa loob. Para sa mga wizard, ang pinakamahina nilang aspeto ay ang kanilang mga pisikal na katawan. At si Aiden Ortega ay nagkataong bumawi sa kawalan na ito. Bobby Aguilar, oras na para ibalik mo ang kahihiyan noong nakaraan. Malungkot na sabi ni Adrian. Sa oras na ito, natapos na ni Bobby Aguilar ang pagpino ng peel. Inilagay niya ang peel sa isang kahon at saka inilagay sa isang tabi. Hahanap ako ng oras para ihatid ito kay Ashton Nicholson. Naisip ni Bobby sa kanyang puso. Matapos mapino ang peel, inilabas ni Bobby ang rebeltong bato. Ang maitim na enerhiya sa estatwa na ito ay sobrang puro, kaya kahit si Bobby ay naramdaman ang lamig ng buto. Ang rebeltong bato na ito ay tiyak na mas mahiwaga kaysa sa naisip niya.
Dahil hindi ko mahanap ang mga halamang gamot, maaari ko ring gamitin ang madilim na enerhiya mula sa estatwa ng bato upang linangin pansamantala. Napaisip si Bobby sa sarili. Inilagay niya ang kanyang kamay sa rebeltong bato, at sa isang iglap, ang madilim na enerhiya ng estatwa ay lumundag patungo kay Bobby na parang isang fountain. Napakalakas ng dark energy. Hindi napigil ang manlaki ni Bobby ang kanyang mga mata. Mahigit 1 oras niya itong hinigop, at hindi pa rin nababawasan ni Katie ang dark energy mula sa stone statue. Gaano karaming dark energy ang nasa loob ng rebeltong ito? Tuwang-tuwa si Bobby sa kanyang puso. Sa ganitong paraan, hindi ba siya makaka-absorb ng dark energy nang walang katapusan para lumaki ang kanyang lakas? Ito ay kahanga-hanga. Bakas sa mukha ni Bobby ang excitement. Pambihira nga ang estatwang batong ito. Hindi nakakagulat na si Adrian Bauer ay desperado na makuha ito. Habang si Bobby ay nasa sabik, isang kakaibang liwanag ang biglang sumabog mula sa rebeltong bato. Sa sandaling lumitaw ang liwanag, ang gininto ang liwanag sa isipan ni Bobby ay nagsimulang umusbong. Ha! Ano ang nangyayari? Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby. Pakiramdam niya ang divine sense sa kanyang isipan ay sasagutin na ng rebeltong bato. Nang makita ito, sinubukan ni Bobby na mabilis na ilayo ang kanyang kamay, ngunit nakita niyang tila nakadikit ito sa rebeltong bato. Kabanata 219. Ang banal na kamalayan ni Bobby Aguilar ay agad na binawi at sumugod sa rebeltong bato. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang banal na kamalayan ay hindi maisip, at halos sa isang iglap, si Bobby Aguilar ay nahimatay. Ang kanyang paningin ay naging itim, at sa dilim, si Bobby ay tumingin sa kanyang mga kamay at natagpuan ang kanyang buong katawan na kumikinang na ginto. Ito ba, ang aking banal na kamalayan? Hindi napigilan ni Bobby ang bamulong. Sa sandaling iyon, isang pahiwatig ng liwanag ang lumitaw sa hindi kalayuan. Ang liwanag ay lumaki at kalaunan ay nag-transform sa isang humanoid figure. Nang lumitaw ang figure, ang paligid ay naging malamig, at ang mga alon ng madilim na enerhiya ay mabilis na nilamon ang lugar. Napatingin sa matangkad na figure sa kanyang harapan, bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby. Ikaw ba ang aking inapo? Dumating ka na sa wakas, nang biglang nagpanik si Bobby, nagsalita ang figure. Ang kanyang boses ay may bahid ng pananabik at kalungkutan, ang tunog ay napakalaki, nanginginig ang ulo ni Bobby. Alam kong hahanapin ako ng aking mga inapo. Nagpatuloy ang figure. Sandaling natarante si Bobby, nakatingin sa higanteng nasa harapan niya na walang lakas ng loob na umimik. Okay lang ba ang Earthfiend Valley? Nagpatuloy ang figure. Nang marinig ang pangalang Earthfiend Valley, agad na nagbago ang mukha ni Bobby. Narinig niya ang sekta na ito, nakasumpa-sumpa sa Timog Kanlurang rehiyon. Sinasabi na umaasa sila sa madilim na enerhiya, at hindi mabilang na mga batang babae ang nalinlang sa kanilang mga kuweba bilang pagkain. Ang ganitong uri ng sekta ay nakapinsala sa hindi mabilang na mga tao at talagang isang masamang sekta. Pwede bang? Ang taong ito ang founder ng Earthfiend Valley. Biglang may nahulaan si Bobby. Mabilis na umikot ang kanyang utak, at ang sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang mabaluktot sa isang malamig na ngiti. Founder, ako ito. Biglang napasigaw si Bobby sa lungkot. Sa wakas nahanap na rin kita, hindi mo alam kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ko sa mga nakaraang taon para mahanap ka. Humihikbi si Bobby na parang pinakamahusay na aktor na si Jared. Magaling. Walang pakialam na sagot ng founder. Biglang napuno ng saya ang puso ni Bobby. Tama ang hula niya. Hindi mahirap, basta't mahanap kita, sulit ang lahat. Nagkunwaring nagpupunas ng luha si Bobby, may bahid ng lungkot sa pagsasalita. Bahagyang tumango ang founder, tumingin kay Bobby at sinabing, nahanap mo na ba ang paraan para masira ang selyo? Ang tatak. Kaya, ang lumang bagay na ito ay tinatakan. Pabalik-balik ang mga mata ni Bobby habang bumantong hininga, hindi pa. Halos nalakbay ko na ang buong bansa ng Pyro nitong mga taon ngunit hindi ako nakahanap ng paraan para maalis ito. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ng founder. Isang nakakatakot na pressure ang agad na bumalot kay Bobby. Boom!
Sa pagharap sa matinding panggigipit na ito, si Bobby ay walang kahit katiting na lakas na lumaban at binagsakan siya sa lupa ng isang kulog. Sa isang iglap, naramdaman ni Bobby na parang madudurog na ang kanyang divine consciousness. Ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Hindi mapigilan ni Bobby ang manginig sa puso niya. Ang matandang halimaw na ito ay talagang walang awa na inatake ang sariling mga tao ng kanyang sekta. Tunay na karapat-dapat na maging isang masamang sekta. Walang kwentang basura. Dumagundong ang boses ng founder, na nanginginig sa tenga ni Bobby. Hindi napigilan ni Bobby ang magmura ng tahimik sa kanyang puso. Ngayon pa lang ay pinupuri na niya ito sa pagiging maayos nito, ngunit sa isang kisap mata ay tinalikuran na niya ito. Napakasamang hayop. Founder, hindi ko kasalanan, nasubukan ko na ang napakaraming pamamaraan, nagmamadaling sabi ni Bobby. Ang matandang halimaw na ito ay malamig na sumagot, ayokong malaman ang proseso. Gusto ko ang resulta. Dahil hindi mo mahanap ang paraan para masira ang selyo, mananatili ka rito at sasamahan ako. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Bobby. Ang halimaw na ito, talagang walang awa. Ang pagtalikod sa kanya ay mas mabilis kaysa sa pagbuklat ng libro. Founder, maaaring hindi ko nakamit ang merito, ngunit tiyak na nagsikap ako sa lahat ng mga taon na ito. Just for the sake of my years of painstaking search, please let me go, pangangatwiran ni Bobby na nagngangalit ang mga ngipin. But the founder scoffed coldly, after so many years na walang resulta, it means you're useless. Sa palagay ko ay dapat kang manatili dito sa halip. Hindi napigilan ni Bobby ang magmura ng tahimik sa kanyang puso. Ang matandang bagay na ito ay talagang hindi tao. Ngunit sa harap niya, wala siyang kapangyarihang lumaban. Ang puwersahang umalis ay talagang imposible. Sa isiping iyon, mabilis na umikot ang isip ni Bobby. Tagapagtatag. Biglang may naisip si Bobby. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa tagapagtatag ng Earthfiend Valley, at sabik na sinabi, sa totoo lang, bigyan mo lang ako ng kaunting oras, at gagawa ako ng paraan para masira ang selyo. Sa harap ng gayong mga makasariling tao, ang pagsusumamo tungkol sa iyong sariling mga paghihirap ay walang silbi. Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanila ng pag-asa iligtas mo ang iyong sarili. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Gayunpaman, malamig na tumawa ang tagapagtatag. Gusto mo lang gumawa ng kasinungalingan para palabasin kita. Pagod ka na yata sa buhay. Kasunod ng galit na Dagandong, muling hamampas ang kamay ng tagapagtatag. This time, parang sesabog na ang ulo ni Bobby. Ang sakit na dulot ng napinsalang banal na kamalayan ay lampas sa imahinasyon. Maging si Bobby ay hindi napigil ang mapanganga ang kanyang ngipin sa sakit. Matanda, hamak na nilalang, papatayin kita balang araw, nagmura si Bobby sa ilalim ng kanyang hininga. Sabi nga, kailangan pa niyang humanap ng paraan para makalabas sa lalong madaling panahon. Tagapagtatag. Sigaw ulit ni Bobby. Siya ay tumingin sa tagapagtatag na may dalamhati at galit, na ipinahayag ang kanyang sakit. Tagapagtatag, nagsasabi ako ng totoo. Kung bibigyan mo pa ako ng kaunting oras, tiyak na gagawa ako ng paraan para masira ang selyo. Kaya lang. Ano lang? Malamig na tanong ng founder. Bumantong hininga si Bobby at mahinang bumulong, hindi ako maglakas loob na sabihin, natatakot akong sisihin mo ako. Magsalita ka. Sumigaw ang founder. Nagkunwaring nasasaktan si Bobby at sinabing, nakahanap na ako ng paraan, kailangan ko lang ng oras. Ngunit ngayon, ang Earthfiend Valley ay nahaharap sa sakuna ng pagpuksa, at ako. Wala akong maisip na solusyon. Nang marinig ito, talagang nagalit ang founder. Galit na galit siyang sumigaw, sino ta? Sino ang nangahas hawakan ng aking Earthfiend Valley? Hindi mapapatawad, lubos na hindi mapapatawad. Namilog ang mga mata ni Bobby, at mabilis niyang sinabi, ito ay isang taong nagngangalang Bobby Aguilar. Sinabi niya na lahat ng tao sa Earthfiend Valley ay grupo ng mga bastard. Gusto niyang mabunot ng buo ang Earthfiend Valley. Galit na galit ang founder, ang kanyang galit na pag-ungol ay nagparamdam kay Bobby na parang puputulan ang kanyang eardrums.
How dare he slander my Earth Fiend Valley ng ganito? Hinding-hindi ko siya pakakawalan, kahit kailan. Galit na sigaw ng founder. Sinamantala ni Bobby ang pagkakataon at nagpatuloy, itong si Bobby Aguilar ay isang dakilang bayani. Napakagaling niya kaya't nakapasok na siya sa Grandmaster's Realm sa murang edad, kaya na-suffocate ang Earth Fiend Valley. Habang sinasabi ito, hindi maiwasan ni Bobby ang bahagyang hiya. Damn it, medyo awkward talaga ang feeling na pinupuri ang sarili niya. Isa lamang Grandmaster ang nang-ahas na ay bully ang aking Earth Fiend Valley. Malamig na tinitigan ng founder si Bobby. Ngayon pakakawalan na kita, humanap ka agad ng paraan para masira ang selyo. Gusto kong punitin si Bobby Aguilar. Malamig na sabi ng founder. Mabilis na umiling si Bobby, walang oras. Sa oras na makahanap ako ng paraan para masira ang selyo, malamang nanolipol na ang Earth Fiend Valley. Founder, bakit hindi mo ibigay sa akin ang iyong kapangyarihan, at papatayin ko si Bobby Aguilar para sa iyo? Makapal ang mukha ni Bobby. Kabanata 220. Sa ngayon, si Bobby Aguilar ay nangangailangan ng mga halamang gamot, at kung makukuha niya ang mga ito mula sa lumang bagay na ito ay para sa pinakamahusay. Ang matandang ninuno ay tumahimik sandali, pagkatapos ay nagsabi, hindi ako makapasa sa landas ng paglilinang, kahit na hindi sa aking mga kakayahan. Hindi mo maipapasa ito. Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na mabigla. Tumango ang matandang ninuno, tama, walang mga shortcut sa landas ng paglilinang, at hindi ko mailipat ang aking kapangyarihan sa iyo sa pamamagitan ng aking hininga. Sinasabi mo ba na ang aking malawak na Earth Fiend Valley ay hindi makahanap ng isang Grandmaster? Sa puntong ito, biglang umikot ang mga salita ng matandang ninuno, habang malamig niyang tinitigan si Bobby Aguilar. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar, na nagsasabing, Old Ancestor, nagbago ang panahon. Nasa degenerate age na tayo, at napakahirap ng ating paglilinang. Mahirap. Isang malamig na humph ang pinakawala ng matandang ninuno. Napakaraming kababaihan sa mundo na maaaring magsilbi bilang pagpapakain para sa Earth Fiend Valley. Malamig na sabi ng matandang ninuno. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang magmura sa kanyang puso. Ang Earth Fiend Valley na ito ay talagang nakakadiri. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga kababaihan ang kanilang niloko upang makamit kung ano ang mayroon sila ngayon? Patuloy na nagsisinungaling si Bobby Aguilar, Old Ancestor, ang lahat ay nasa ilalim na ng opisyal na kontrol, hindi ganoon kadaling maghanap ng mga babae. Hindi mo sila mahanap. Nanlamig ang mukha ng matandang ninuno. Naaalala ko na ang Earth Fiend Valley ay nagpalaki ng isang grupo ng mga kababaihan, tama ba? Ang mga bagong silang na kanilang isinilang ay ang pinakadalisay na pagpapakain sa paglilinang. Pagpapatuloy ng matandang ninuno. Nang marinig ito, halos mawalan ng kontrol si Bobby Aguilar. Kung hindi dahil sa kawalan niya ng kapangyarihan, tiyak na sinampal ni Bobby Aguilar ang matandang hayop na ito hanggang sa mamatay. Nakakainis na hayop, balang araw, pupunta ako sa Earth Fiend Valley. Walang tigil ang pagmumura ni Bobby Aguilar sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang galit, walang kahihiyang sinabi ni Bobby Aguilar, Old Ancestor, Earth Fiend Valley is facing the disaster of extermination, at ang mga babaeng iyon ay nailigtas ni Bobby Aguilar. Ang Earth Fiend Valley ay nasa matinding sitwasyon ngayon. Isang bakas ng kalungkutan ang sumilay sa mukha ng matandang ninuno. Bumantong hininga siya, hindi ko akalain na ang aking marangal na Earth Fiend Valley ay mapupunta sa ganitong estado ngayon. Old Ancestor, baka may paraan pa, sabi ni Bobby Aguilar, habang nakatingin sa itaas. Ako ay isang beses sa 10,000 taong henyo sa Earth Fiend Valley. Ang bilis ng aking paglilinang ay lampas sa imahinasyon. Ang kulang na lang sa akin ay dark energy. Old Ancestor, kung handa kang ayalay sa akin ang iyong dark energy, naniniwala ako na makakatuntong ako ng mabilis sa Grandmaster Realm at mapatay si Bobby Aguilar. Pagkatapos ng kanyang tame time na panata, si Bobby Aguilar ay hindi nagpakita ng kahihiyan o pagkabalisa. Bahagyang kumunat ang noo ng matandang ninuno. Hinaplos niya ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay tame time na sinabi,
Kung ganoon, tiyak na maaapektuhan ang aking lakas. Hindi ba perpekto lang iyon? Sigaw ni Bobby Aguilar sa puso niya. Kung maa-absorb niya ang lahat ng dark energy nitong matandang bagay at papatayin siya ng isang sampal, iyon na lang ang pinakamagandang resulta. Old Ancestor, hanggat kaya ng Earthfiend Valley ang paghihirap na ito, magkakaroon ka pa rin ng pagkakataon na makita ang liwanag ng araw. Sabik na sabi ni Bobby Aguilar. Kung mawawasak ang Earthfiend Valley, maaaring hindi ka na makaalis sa lugar na ito. Bukod dito, sa iyong napakalaking kakayahan, maaabot mo pa rin ang Peak Realm hanggat umalis ka sa lugar na ito. Nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, ang matandang ninuno ay tila naantig. Hamampot si Bobby Aguilar habang mainit ang plancha, na nagsasabing, matandang ninuno, walang oras na sayangin. Maaaring sirain ni Bobby Aguilar ang Earthfiend Valley anumang oras. Bahagyang tumango ang matandang ninuno, marahil ito lang ang tanging paraan. Tuwang-tuwa si Bobby Aguilar. Ang lumang bagay na ito ay napakadaling linlangan. Habang si Bobby Aguilar ay nagsasaya, biglang may naalala ang matandang ninuno. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang agad na bumagsak kay Bobby Aguilar. Sa isang iglap, sa isang putok, ang divine sense ni Bobby Aguilar ay natambos sa lupa. Nagkaroon ng isa pang pagsabog ng matinding sakit, at si Bobby Aguilar ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinusubukan mo bang linlangan ako? Malamig na sabi ng matandang ninuno. Nagmamadaling sumagot si Bobby Aguilar, paano ko, matandang ninuno, talagang gusto kitang iligtas at ilabas ka. Walang sinabi ang matandang ninuno. Itinaas niya ang kanyang daliri, at isang madilim na liwanag ang agad na bumalot kay Bobby Aguilar. Sa madilim na liwanag na ito na bumabalot sa kanya, naramdaman ni Bobby Aguilar na parang ang kanyang buong katawan ay nakikita ng matandang ninuno. Nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar, at mabilis niyang inipon ang kanyang chi, desperadong pinipigilan ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan habang pinakawalan ang laganap na dark energy. Makalipas ang kalahating minuto, binawi ng matandang ninuno ang liwanag. Bahagya siyang tumango, well, let's do as you said. Kulang na lang ako ng isang katulong, at ikaw ay isang angkop na pagpipilian. Tagapagsilbi. Puntahan mo ang sarili mo. Bagamat labis na ayaw ni Bobby Aguilar, hindi siya ang baalang magdesisyon. Itinuro ng matandang ninuno, at isang madilim na punto ng liwanag ang nahulog sa banal na diwa ni Bobby Aguilar. Upang maiwasan mo akong ipagkanulo, nag-iwan ako ng marka sa iyong banal na kahulugan. Basta sumuwi ka sa utos, sa isang kisap mata ko, kaya kong kunin ang buhay mo. Malamig na sabi ng matandang ninuno. Namutla agad ang mukha ni Bobby Aguilar. Kung ganoon ang kaso, paano siya papatayin ni Bobby Aguilar? Siyempre, ang markang ito ay may mga pakinabang. Maa-absorb mo ang dark energy ko anumang oras. Sinabi ng matandang ninuno na walang malasakit. Nagmamadaling tumango si Bobby Aguilar, salamat, matandang ninuno. Dahil iyon ang kaso, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon. Bahagyang tumango ang matandang ninuno, ikanaway ang kanyang kamay, at ang banal na sentido ni Bobby Aguilar ay itinulak palabas. Nang bumalik ang kanyang banal na pakiramdam sa kanyang katawan, umupo si Bobby Aguilar mula sa lupa. Ginoo. Aguilar, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Edward Green. Umiling si Bobby Aguilar, hinaplos ang kanyang baba, at hindi maiwasang mag-alala. Kung ang markang naiwan sa kanyang banal na kahulugan ay hindi mabura, malamang na si Bobby Aguilar ay magiging alipin ng matandang hayop na ito. Tama iyan. Noon lang, biglang naisip ni Bobby Aguilar ang manang iniwan sa kanya ng kanyang ama. Ang lakas ng aking ama ay dapat na higit pa sa matandang hayop na ito, tama ba? Nagtataka si Bobby Aguilar sa kanyang puso. Ang kanyang ama ay nag-iwan sa kanya ng di masusukat na pamana, na maaaring maging susi para mabura ang marka. Sa kaisipang ito, hindi na nang-ahas si Bobby Aguilar na mag-aksaya pa ng oras. Pumikit siya at nagsimulang maghanap ng paraan para mabura ang marka. Hindi nagtagal, isang sinag ng liwanag ang sumilay sa isipan ni Bobby Aguilar. Kasunod nito, hindi mabilang na mga alaala ang bumuhos sa kanyang isipan.
Maaari talagang mabura. Naramdaman ang mga alaala, tuwang-tuwa si Bobby Aguilar. Hanggat kaya niyang burahin ang markang ito, hindi na niya kailangang mag-alala patungkol sa Old Ancestor of Earthfiend Valley. Hindi ko talaga alam kung sino talaga ang tatay ko. Nagmuni-muni si Bobby Aguilar sa kanyang puso. Mula sa mana, ang kanyang ama ay tila isang omnipotent existence. Hanggat ninanais ni Bobby Aguilar, makakakuha siya ng kaukulang kasanayan sa paglilinang. Ang kakayahang ito ay talagang lumalaban sa langit. Wag na lang, sisipsipin ko muna ang dark energy ng matandang hayop na ito, naisip ni Bobby Aguilar. Ang madilim na enerhiya ng matandang halimaw na ito ay napakalawak, tulad ng isang karagatan, at kung maa-absorb ni Bobby Aguilar ang lahat ng ito, tiyak na tataas ang kanyang lakas sa isang bagong antas. Kaya, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras, ngunit umupo nang nakakros ang mga paa, hinihigop ang madilim na enerhiya ng matandang ninuno sa pamamagitan ng marka. Ang walang hangganang madilim na enerhiya ay dumaloy mula sa marka patungo sa katawan ni Bobby Aguilar. Ang lawak ng madilim na enerhiyang ito ay higit pa sa imahinasyon ni Bobby Aguilar. Ang kanyang buong katawan ay agad na binalot ng madilim na enerhiya, at ang chi sa loob niya ay bumuti sa isang nakikitang bilis.